Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mong nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihin ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihin ka ng iyong amang nakikikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakaalam nito. Siya na nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Paano po kayo pumipili ng inyong isusuot? Kung bibili halimbawa kayo ng damit, ano yung mga pamantayan ninyo? Paano yung kayo pumipili ng bibilhin? O kaya kapag kayo aalis na ng bahay at kayo ay may pupuntahan, paano kayo pumipili ng isusuot ninyo? Yung iba po ay ang pagpili ng isusuot ay depende doon sa klima. Mainit ngayon, kailangan manipis lang. Yung iba po, ang pagpili ng damit ay kung ano yung makakukuha ng pansin o paghanga ng kanyang mga kaibigan, kaopisina, o ng mga tao na makakakita sa kanya. To please others. Minsan po, ang pagdamit po natin, pagpili ng damit ay depende po kung ano yung komportable tayo. Kung ano yung komportable tayo. Regardless kung anong design yan, basta kung ano yung komportable tayo. Yung iba po ay isang dahilan ay isusuot mo yung damit na akma doon sa kakausapin mo. Natutunan ko yan kay Father Rico Ayo. Isang pari po, nung kami ay nasa seminaryo, ilang taon lang ang nakararaan, si Father Rico lagi siyang naka-clerical, minsan naka-long sleeves. Ayun, magmi-meeting kami, haharap sa mga seminarista, at minsan narinig ko sa kanya, sabi niya, dapat ang damit na isusuot mo, ang pagpili ng damit na isusuot mo, ay magbibigay ng pahayag. It will be an expression ng pagkilala
to honor, no? Pagkilala noong kakaharapin mo. Yan, no? So, kung sino yung kakaharapin mo, isusuot mo kung ano ang bagay bilang pagbibigay galang dun sa kaharapin mo. Ito marahil ang dahilan kung bakit yung journalist ng White House, no, sa Amerika, no, nung isang linggo ay nagtanong doon sa presidente ng Ukraine, no, na si Volodymyr Zelensky. Nung si Volodymyr Zelensky, ang presidente ng Ukraine, ay pumunta sa Oval Office. No? Ito po yung parang kwarto ng Malacanang ng Amerika, ng White House, para makausap ang presidente nila na si Trump. Ano po? Andoon ang Vice President, ng Amerika, ng mga tataas na tao. Nandun si Trump, siyempre naka-Amerikana yan. Pero itong presidente ng Ukraine, naka-long sleeves, na mayroong 3 botones dito, walang collar. Ganun ang kanyang damit. Kaya yung journalist niya, nagtanong out of nowhere. In-address nung President Zelensky. Parang tinatanong na, wala ka bang Amerikana? Wala ka ba nung suit na kagaya nung sa amin? Humaharap ka sa presidente ng Amerika. Ayan, ano? Yan ay naging kontrobersyal. Ano po? Dahil yan ay naglumikha ng ingay all over the world. Kasi parang tila hinamak o pinahiya ang presidente ng Ukraine. In fact, parang napagtawanan pa nga siya. Kasi wala siyang, hindi akma yung suot niya doon sa kakaharapin niya na tao na mataas, kagaya ni President Trump. Ayan. Pero bakit nga ba si President Zelensky ay nakasuot nung long sleeve na iyon at hindi nakasuot? Bakit nga ba? Kung matatandaan po natin, nung magsimula na akupahan o atakihin ng Russia ang Ukraine, at nagsimula na ang digmaan sa dalawang bansang ito, si President Zelensky ng Ukraine ay nagsimula ng magsuot ng kagaya ng suot niya. Long sleeve na parang minsan ay panggera na. Naka-battle suit siya. So bakit nga kasuot ganun, nakaganoon ang suot ni President Zelensky? Kasi ito ay sumasagisag sa ipinaglalaban niya. Kalayaan at kapayapaan ng bansang Ukraine sa nangyayaring digmaan. Ang kanyang suot ay sumasalamin sa kanyang ipinaglalaban. Mga kapatid, I'm sure excited na kayong lagyan ng abo ang mga noo ninyo. I'm sure yan ang pinunta nyo rito. Napupuno bigla ang simbahan kapag Ash Wednesday. Para saan? Para dun sa abo na ilalagay sa noo. Pero ang tanong, why do we wear the ash on our foreheads? Bakit natin gustong ilagyan ng krus ng abo ang ating mga noo? Ito ba ay nakapapawi ng kasalanan natin? Kung gusto natin mapawi ang kasalanan, pumunta tayo ng sakramento ng kumpisal. Ito ba ay para maging in ka? Oy, ako, meron din ako. Patingin nga ng krus sa iyo, ay ba't ganyan? Ang kalat-kalat. Ba't ganyan ang krus ng noo mo? Baliktad. Ay parang X yan. Di ba ganun ang mga tuksuhan natin minsan, ano? Ang pangit naman kay Father tayo, doon tayo pumila. Kasi maganda yung krus na nilalagay niya sa mga noo. Alam po ninyo, kung magkukrus po tayo ng abo sa noo, ito po dapat ay simbolo ng ating pakikipaglaban. Ulitin ko po, ang paglalagay ng krus sa noo, hindi po nakapapawi ng kasalanan yan.
yan po ay sumasagisag, sumasalamin sa pakikipaglaban natin. Pakikipaglaban kanino? Sa ating sarili. Una, sa ating pride, sa ating yabang, kapalaluan natin. Pakikipaglaban yan sa ating mga hilig ng laman, layaw, extravagance, yung mapanuri, pakikipaglaban sa mga masamang gawi natin. Yan po ang sinisimbolo ng krus. Kung papaano si Jesus, hinayaan niyang ipako ang kanyang sarili sa krus dahil nakikipaglaban siya para sa kapatawaran ng kasalanan ng tao. Tayo, ang ginagawa naman natin, nakikipaglaban tayo sa mga maling gawi o kaisipan na mayroon tayo. Agaya nga ng nabanggit sa Ebanghelyo, may 3 disiplina dapat tayong ginagawa sa panahon ng Kwaresma. Pagdarasal, paglilimos, at fasting. Ibig sabihin po nito, labanan po natin yung ating mga ginagawa para lang makapagdasal tayo. Yung pagdarasal, ipinaglalaban po yan. Hindi tayo nagdarasal kung may extra time na lang sa gabi. Hindi tayo nagpupunta sa simbahan kapag tapos na ang ating shopping at may oras pa at meron pang misa sa simbahan. Ipinaglalaban po natin yan. Pinipilit nating iuna yan. Bago mamasyal, bago manood ng sine, bago mag-shopping, bago gumala, ipaglalaban mo yan. Ipaglalaban mo yung pagkakawang gawa, paglilimos, paggawa ng kabutihan. Hindi ka gagawa ng kabutihan dahil mabait yung iyong paggagawaan. Hindi ka magbibigay dahil nagbibigay din siya sa iyo. Ipaglalaban mo na itong taong ito, kahit masama ito, kahit ito ay maramot, ilalabanan mo yung iyong ngit-ngit, yung sama ng loob, magbibigay ka pa rin. Ang paggawa ng kabutihan at pagkakawang gawa, hindi po madali yan. Marami kang iisipin. Marami kang i-consider. Titignan mo yung tao, karapat-dapat ba siyang tulungan? Pero sa totoo lamang po, ang paggawa ng kabutihan at pagkakawang gawa, ipinaglalaban po yan. Hindi yan, I feel like giving. I feel like generous today. Paano if you don't feel like giving? What if you don't feel like generous? Hindi ka na magbibigay? No. Ipaglalaban mo yan. Magbibigay ka, gagawa ka ng kabutihan, kahit hindi mo nararamdaman, kahit hindi pabor ang sitwasyon. Kahit yung pagsasakripisyo, fasting, ipaglalaban po natin yan. Kasi natural sa atin, gusto natin masarap, masaya, komportable. Pero ang buhay natin sa mundo, hindi laging masaya, masarap at komportable. Kailangan dalabanan natin yung ating hilig, layaw. Na kahit tayo ay medyo magsakripisyo, mahuli tayo para lang doon sa mga higit na nangangailangan. Para sa kapwa natin. Ihuhuli minsan natin ang ating sarili. Mahirap yon, tama? Kaya ito ipinaglalaban. Mamaya po, kung hindi po kayo handang ipaglaban ang paggawa ng kabutihan, wag po kayong pumila. Wag kayong maglagay ng krus. Kasi hindi naman fashion yan. Hindi naman po yan ornaments. Pipila ka mamaya sa paglalagay ng krus dahil sinasabi mo sa Panginoon, Panginoon, mahirap pong magmahal, mahirap magbigay, mahirap magsakripisyo, mahirap magdasal. Pero ipaglalaban ko po ang lahat na ito para sa iyo at para sa gantimpalang hindi masusukat na nakalaan para sa akin na nagmumula sa iyo.